Hello mga tol. At panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. So yun, nandito na naman tayo sa Rusi mga tol. So kaya ako nag-vlog ngayon mga tol, kasi wala na akong upload. Ilang araw na pala akong di nakakapag-upload. So dahil palaging busy mga tol, hindi ko na mag-vlog. Wala nang time, no? So ngayon, araw na to ay magbablog muna tayo ngayon. So, magtatrabaho muna tayo sa pagbablog. So yun mga tol. So hindi pa naman ako nagsasahod eh. Pero kung mag-subscribe kayo sa akin, baka sakali ma-monetize tayo, no? So sana madaanan nyo yung channel ko mga tol. At mayroon akong ibablog ngayon sa inyo doon sa mga TC natin, no? Mga gamit natin, mga service na TC. Yan ang ibablog natin ngayon kasi mga tol, mayroong pumunta sa akin dahil paulit-ulit na nangyayari. So kailangan na natin alam ko na i-vlog ko na to eh, pero ulitin natin mga tol para yung mga hindi nakakaalam, yung mga bagong kumuha o hindi pa nila napanood o hindi nila alam, para makapulot sila ng konting idea, no? So pero brand new yung papakita ko. Maghanap tayo ng brand new na TC. Akyat muna tayo. Ayan, oh. Ayan ang ating Rusi sa taas. Parang madilim ngayon. Parang madilim siya ngayon. Ayaw. Ano kasi, una-una, yung dahil may bagyo, no, palaging umuulan mga tol. Pero yon, hindi tayo makakalimot. Bago natin umpisahan yung vlog na to, iniingal na naman ako. Siyempre, ibigay muna natin yung para sa Panginoon, no? Bago tayo mag vlog, para at least may konting blessing tayo, no? So sige, pray muna tayo. Lord, marami pong salamat sa lahat-lahat na ibinibigay niyo pong biyaya sa amin. Kahit ganun pa man, mababa pa po yung subscriber ko at yung mga views ko. At mayroon naman pong kunting nanonood at dumadagdag naman po paunti-unti yung ating subscriber, no? Pero sana, Lord, dalangin ko po, sana po madaanan po nila yung aking vlog. Sa ganun, makapag-subscribe po sila at makapulot din po sana sila ng konting tips o konting idea sa mga motor na gamit po nila. Lord, kayo na pong bahala sana sa amin sa paggabay, sa bawat isa sa amin. Unang-una po, yung aming mga pamilya na nasa aming mga pamamahay, kayo po sana manguna sa bawat isa sa kanila. Ganon din po yung mga customer po namin at yung mga viewers ko po at yung mga subscriber ko, kayo po sana manguna sa bawat isa sa kanila. Gabayan niyo po sila at sana kalabitin niyo po yung kanilang mga puso nang sa ganon mapanood po, madaanan nila yung ating vlog. At sana mag-subscribe yung hindi po nakasubscribe. Lord, isa pa po, hiningal ako. Lord, isa pa po, yun nga, yung ihipan nyo po yung kanilang mga kaisipan nang sa ganon makapunta sila sa ating channel at makapag-subscribe po sila sa atin upang sa ganon maka-monetize po na tayo. Lahat-lahat nagpapasalamat po kami sa paggabay sa araw-araw, sa pagbigay ng blessing sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa araw-araw na aming nagagawa. At ito ang aking samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan mga tol, yung ating brand new. Wow, ba't para siyang yun, maganda rin. So ayan po yung ating TC TC125 Macho, no? So yan po ay brand new. Ito mga tol,
Marami nang nagpunta sa akin, madalas mangyari kasi. Ida-direct ko na kaagad yung ituturo ko bago tayo magpaliwanag sa lahat, no? Ang brand nyo kasi, kadalasan sa amin, pag brand nyo, kung nangyayari, yung kanyang takip sa tangke. So, tatanggalin lang natin yung susi niya, mga tol. So, mayroon akong gunting dito, no? Gagamitin po natin yan sa pagsample ko sa inyo. So, ito yung takip ng tangke, no? So, kung bubuksan po natin siya, ayan, may rubber po siya sa loob. So, kung ibabalik po natin siya, ayan, napakahigpit po niya, no? So, kaya ko po pinakita at may dala tayong gunting. Isasample ko po sa inyo o i-demo ko ng konti, no? Yung mga baguhan lang. Pero yung mga nakakaintindi na lang sa mga pagmimekaniko, alam nila to. So yung tangke natin, kapag saradong sarado, sealed na sealed yung ating tangke. Kahit puno pa ng gas tong tangke natin, so magpuproduce siya ng gas dito sa may carburetor, no? Papunta yung tangke, papunta dito sa tanker. Ito. Tapos pupunta doon sa carburetor. So, yan ang yan, open niya. Pero ito reserve na lang to. Itong pag full tank ganyan siya. Yan. Ngayon mga tol, kapag nakaganyan siya, tapos puno ng laman, so may tendency na aandar siya. So ano lang tayo ng mga siguro mga 10 minutes, aandar siya, tatakbo ka. So lalayo man siya ng konti pero mamamatay siya siguro nasa mga yun, mga 10 minutes o 20 minutes. Aandar siya, tatakbo siya. So bigla siyang mamamatay mga tol. Tapos papahingayin mo siya ng konti. So start mo, aandar na naman siya, no? Kadalasan nangyayari yan, lalo na sa mga baguhan na paglabas ng motor, yung mga bagong labas, no? Yan ang nangyayari mga tol. Humihinto talaga siya, yung namamatay talaga yung makina. So yung pag-produce niya sa gas mula sa tangke, so nahihirapan siya mga tol dahil wala siyang hangin sa loob o sealed na sealed siya. So hindi siya nakaka-produce ng hangin para i-push niya palabas yung gas natin, no? Ganito yan mga tol. Sa sample ko, pag inom mo ng soft drinks, i-sealed mo yung labi mo doon sa takip niya, doon sa bunganga ng soft drinks. I-sealed mo yung labi mo hanggang sa maubos yung sa ng hangin ng hininga mo. Sige, higupin mo lang yung ng soft drinks. Pero pag wala na siya napoproduce na hangin mula sa iyo, magi-stop siya mag-isa. Di ba? Parang higupin niya ulit yung laman niya, no? Yung laman niya na nasa bibig mo, parang higupin niya ulit. Hindi mahulog yung laman niya. So, sealed na sealed kasi yung ating tangke doon sa kanya rubber. So, ipapakita ko sa inyo mga tol kung paano natin gagawin para maiwasan yun, no? Yung namamatayan kayo sa daan, tapos maghihintay kang saglit, start mo, andar na naman siya. So, naghihintay siya na mag-produce siya ng gas papunta sa karburador. So, hindi siya maghulog kaagad kasi nahihirapan siya. So, mayroon man siya, kapag namatay yun, mag-absorb lang siya ng konti, no? Mayroon siyang lalabas, patak-patak lang. Hindi siya magpuproduce kaagad ng labas na marami. Dahil hindi siya nakakahigop ng hangin, no? Wala siyang pondo sa loob ng hangin. Hindi siya nakakahigop mula dito sa tangke, sa takip, no? Ngayon, para maiwasan natin yung mga tol, ito ang gagawin natin. Ayan, pagbukas natin, so makapal naman po yung kanyang rubber. Ayan po yung kanyang rubber. Makapal po yung rubber niya. Tapos dalawa po siya, no? Parang doble siya. Pero hindi po siya doble. Ano siya, parang bilog na seal yung dito. Pero pagdating dito sa loob, nakabuka po yan. Nakabukas, ayan. Bumubukas. So ganito po yung gagawin natin.
Ayun. Gugupit po tayo dito. No? Teka, wala akong hawak eh. Paano ko ano ito? Ayan. Teka lang po ha. Teka lang mga tol ha. Ayusin ko lang yung ano ko, camera. Para mapakita ko sa inyo yung pag ano sa table, ay sa ano, table. Dito sa ano natin, rubber. So ayan mga tol, kinupit ko no. Ayan yung pag kinupi mo ganun, ito ang mangyayari mga tol. Ayan, mayroon siyang lilitaw na nakagupit. Diba? Sa kabila wala. So yung dito, ayan meron. So gagawin kong tatlo to mga tol. Tutupiin lang, ayan o, tinupi ko lang. Ayan. Paano ba ano ito? Wala akong hawak. Wala kasi akong kasama mga tol. Ako lang mag-isa, so hawak-hawak ko yung camera natin. So ayan. Tapos gugupitin ko lang to mga tol. Yan, yan. Yan, hanggang doon, hanggang dito. So, aanayin ko mga tol ah. Ay ito mga tol, hindi ko inano, dinikit ko lang yung, hindi ko pinatay mga tol. Ayan o. So, dalawa na siya. Yung ginupit natin. So hindi ko lang mapakita kasi wala akong tagahawak ng cellphone mga tol, ako lang mag-isa. So cellphone lang yung pang video natin. So wala akong patungan kasi. Baka mahulog yung ano natin, pang video. Ito mga tol ah. Gagawin ko tatlo mga tol no. So hindi ko papatayin, hindi ko rin bibitaw para makita nyo ng konti, hindi siya nakapatay yung cellphone no. So yun, narinig nyo naman siguro mga tol na nanggupit ako. Ayan mga tol, tatlo na siya. Ayan. Naka-triangle sila, di ba? Ayan. Tapos ibabalik natin mga tol. Hindi yung nakalitaw-taw. Hindi sila nakalitaw, no. Itatago pa rin natin siya sa ilalim. Pag linagay natin siya sa ibaba siya. Sa ilalim siya. Yun o. Yun. Ayan, ganyan siya mga tol. Wala yung ginupit natin, nasa loob. So doon pala, kahit nandun siya sa loob, yan, nandyan siya. Magpo-produce pa rin siya ng hangin, no? Ihikop pa rin siya ng hangin. Lalong-lalo na kapag nakabukas yung sa ilalim. Ito. Ihikop siya ng hangin doon sa, mula doon sa baba, doon sa taas, ihigop siya ng hangin papunta dito sa takip natin bago siya mag-produce ng ano niya, gas. So yun, magaan pa siyang ikot mga tol, hindi siya mabigat na ikot, hindi siya masyadong makapal no. Tapos yung iba naman mga tol, inaano naman nila kasi daw lumalabas yung gas dito, tumatagas. So ito mga tol, ano na lang yun. Baga simpleng ano lang naman yun. Mindset. Diba? Mindset lang mga tol. Natural, kapag nagkarga ka ng gas, huwag mong ipultak. Mayroon nga siyang hangganan. Mga tol na ito. Mayroon siyang hangganan. Ayan o. So huwag mo siyang ipultang. Pwede, hanggang dito lang yung nakikita mo yung gas niya. No? Ay, yung iba kasi pinaka-pultang na talagang hanggang dito sa may bibig. Natural, kapag umano yan, kahit may rubber yan mga tol. At makapal pa yung rubber mo doon. Once na gumalaw yung tangke natin, siyempre dahil hapaw siya, lalabas at lalabas siya, magmumuis pa rin yan. Kasi gas yun. Diba yung gas mga tol, magmumuis at magmumuis pa rin siya. Pero kung hanggang doon lang, kahit na naginupit mo na yan mga tol, hindi yan tatagas o hindi yan magmumuis. Yan, kapag ganyan siya mga tol, pag nakabukas to, yan, so hindi na siya mahirapan maghigop ng gas o mag-produce ng gas kasi nakakahigop na siya ng hangin mula sa taas. Makakakuha siya ng pressure papunta dito para ihulog niya yung gas, para i-produce niya yung gas papuntang karburador, no? Para hindi ka namamatayan. So ilang beses na yan mga tol na dinala sa akin, ganun ang nangyayari. Kaya binlog ko na. Binakita ko na sa inyo. So, doon sa mga unang vlog ko, alam ko binlog ko na yan eh. So, yung mga hindi pa nakapanood nun. Tapos mga tol,
mayroon pa. So yun, tapos na yung una nating ano, no, mga tol. Tapos sa mga unang ano niya, ang ano natin mga tol, bumibigat yung, sa katagalan, bumibigat yung clutch cable natin. So wag natin pansinin yung cable mga tol. Alam niyo to, rubber na to. Pag tinanggal nyo mga tol, yung tornilyo nito, so makikita natin yung tornilyo niya. Kahit dito, kahit hindi natin tagalin yung mga tol, kahit dito pa lang makikita natin. Tignan mo yung play niya. So maglalaro siya, no, mayroon siyang play na pag ganun, mayroon siyang play na pag ganyan. So ibig sabihin yung butas nitong ano natin, handle, mag-aano siya mga tol, lumuluwang yung butas niya, no. Ito yung brake lever, ay clutch lever natin, no. Pakita ko sa inyo yung kanyang tornilyo. Bago kasi ito eh. Ayan mga tol yung tornilyo niya. Ito naman yung clutch lever natin, yung kanyang lever dito sa loob. So mayroong butas yan na pumapasok to. So yung butas na yung mga tol, sa araw-araw mo ginagamit siya na pinipiga siya. So lalo-lalo na yung clutch. So araw-araw natin yung ginagamit. Gumagasgas yan, so lumalaki yung kanyang butas, no? So akalain mo, nahihirapan ka lang magbawas. Pre, mabigat na siyang bawasan. Maramdaman mo yun. Pag nagbabawas ka, nahihirapan ka na. So hindi yun dahil epekto ng clutch cable mo. Epekto ng clutch cable ay epekto ng clutch leather yun, no? Pansinin nyo kaagad yung ganun, yung clutch leather nyo. So lumalaki yung kanyang butas. Makakala ng iba yung clutch cable dahil matigas na. So nahihirapan na silang magbawas. Ngayon kung gano'n naman nangyari mga tol, wala sa clutch lever nyo, pero karamihan, ako madalas nangyayari yun. Tinitignan ko yung clutch lever nya. So yun ang tendency na ano talaga. So ito mga tol, ito ano na lang, kumbaga dagdag na lang doon sa tips ko na yon. Ito, kapag nahihirapan ka mga tol na ganito, maghanap kayo doon sa mga motor parts na yung clutch handle natin dito sa baba, no? Maghanap kayo yung dito siya linalagay. Dito, maliit lang yun mga tol. Mamaya pakikita ko sa inyo sa baba kung anong klase yun na sinasabi ko sa inyo na mayroong ganun. Na dito yun nakaipit mga tol. Tapos ito malapit siya sa clutch cable. So kapag ganun na nahirapan kayo, kaya nakabili kayo na medyo mahabang clutch cable, so ito yung palitan ninyo. Pag mahaba yung clutch cable nyo, so mas maganda para gumaan yung clutch paggamit nyo sa clutch. So bumili kayo ng handle yung iniipit lang dito. Mayroon yan mga tol, papakita ko sa inyo mamaya sa baba, no? Ipapakita ko sa inyo. So yan, yung pangalawa natin sa may clutch cable at sa may clutch leather para gumaan yung ating clutch leather, no? So ipapakita ko sa inyo mga tol kung ano yung sinasabi ko mamaya. Tapos yun, no, yung dinemo ko sa inyo dito sa may tangke, no, sana maka-relate kayo doon, no? Maka ano kayo doon sa mga motor ninyo, no? Lalo na doon sa mga baguhan. So ipapakita ko sa inyo mga tol, bababa lang tayo, no? Ayan po yung motor natin. So i-ano ko na po sa inyo, no? Ayan. Yan po yung ating motor. So yun, no, mga tol, hanggang dito na lang, hindi na magtatagal yung ating vlog. Pinawisan ako doon, no? Nanginit sa taas. Wow, grabe. Nanginit sa taas. Grabe. Pinawisan ako doon. Saka nagbiyahe, katatapos lang namin nagbiyahe mga tol.
kumuha kami ng mga motor sa ano kasi, sa Angeles. Layo. Biyahe kami, tapos lang namin, so tinuloy ko lang yung vlog ko. Ang vlog ko kanina umaga doon sa putol na yun, nagbiyahe pa kami ng Angeles. Kumuha kami ng motor, so tinuloy ko na lang. At yun, hanggang sa muli na naman natin pagkikita mga tol. At yun, natagalan tayong nag-vlog mga tol kasi palaging busy. Tulad nun, yung sinabi ko, nagbiyahe pa kami, so palaging ganun. Pag wala kami kasing motor dito, mga stock na kukuha namin, o mga kukuha ng mga motor, gusto nila, tapos wala kami dito, so kami mismo pupunta dun sa mga mayroon na brands, no mga tol. Katulad kanina, dalawa yung kinuha namin, dalawang beses kami bumalik sa Angeles, kasama ko yung YC ko. So nagbiyahe kami, papunta pa dito sa Mabiga, no? Ang ano pala natin mga tol, dito tayo sa Pampanga, Balakat, Pampanga, dito sa may Mabiga, no? At shoutout pala kay Idol Japper, Sniper. Idol, malapit ka lang dito sa amin sa may Arayat. Malapit lang yung pinuntahan ninyo dito sa Arayat. Gusto sana kita puntahan at gusto ko sana magkita tayo. Magkita kita na personal. Kaso busy, palagi tayong sa trabaho. So yung time na nandun ka, so busy sa trabaho, hindi ako makaalis. Pero gusto ko sana sumaglit doon para magkita ka. So shoutout sa iyo Idol. Si Idol Idol Japper Sniper, no? Jeff din po yun. Katulad din po ni Idol Harabas, Jeff din po yung pangalan niya. So shoutout po sa inyong dalawa. So hanggang sa muli mga tol, hanggang dito na lang. So kaya ko pala sila binanggit mga tol, sa kanila ako na-inspire, no? Sa pagbablog. So paano mga tol, hindi na ako magtatagal at magkita-kita tayo muli sa susunod na vlog. At sana mga tol, pagtagaan nyo na itong vlog na to, at sana i-share ninyo kung sa ganun marami pong makapanood o makarelate dun sa mga tinuturo ko. Kahit na simpleng demo lang po yun, kung tutusin, napakasimpleng demo lang po yun. Wala tayong kargahan, wala tayong mga ino-overall, wala tayong mga winawiring o sinesetup, no? Ito po ay demo sa mga baguhan na hindi pa nakakaano ng mga pagmimekaniko, no? At hindi po tayo nagmamayabang o nagmamarunong. Ito po ay demo sa mga baguhan na nagsisimula pa lang po na umawak ng mga motor natin, no? At hindi po tayo nagmamayabang o nagmamarunong sa mga ano. Marami pa rin po akong hindi alam at marami naman po na akong may natututunan, no? So paano mga tol? Hanggang dito na lang. Siyempre. At sa susunod, magkita-kita tayo muli. At hanggang dito na lang. So paano mga tol? Paano gumagawa po ako ngayon dito? Sige mga tol, hanggang dito na lang. Alam ko, gwapo ako, pero ewan ko lang kung maniniwala kayo. Alam.